Ding! Ang bato! Nakapagdar na daw dito si Juwen Jun sa endgame? Yan ang aalamin natin. Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsa. Sa bakbakang World Women Champion Juwen Jun and Super GM Korobov ng Ukraine, matindi ang naging bakbakan. Umabot hanggang endgame. May bumigay sa last part, nakapagdar na daw si Juwen Jun. Bakit kaya? Yan ang aalamin natin. Meron tayong new puzzle ngayon. Meron tayong sasaguting puzzle, then shout out at kaunting discussion sa quotation naman ni former world champion, the greatest of all time daw, Bobby Fischer. Ang ginawa ni Juwen Jun, nag-E4, sinabayan ng Sicilia ni Korobov, Knight F3, D6, nag-Rosolimo, Knight D7, D4, at Queen ang pinang-capture. Canal attack variation daw ito. Nag-A6, Bishop E2, Knight G-F6, nag-Castle, E6 para i-develop ang Bishop, nag-Knight C3, Queen C7, so normal yan. Nag-A4 para mapigilan ng B5, nag-B6, para i-develop ang bishop sa B7, bishop G5, bishop B7, knight D2. Ayan, pinapaikot ang knight, lalagay sa C4 para magkaroon ng pressure ang black later on sa B6 at sa D6. Pinaalis kagad ang bishop at yan ang bagong luto dito ni Korobov mga kamatsas. Dahil ayon sa opening theory, Queen C5 ang palagi ang ginagawa dito. Okay? Pero lumihis ng pagka-bookline dito si Korobov. Nag-H6, kinapture na ni Juwen Jun and nag-Knight C4, inatake ang pawn B6, sinalubong naman ng queen to queen. Nag-Rook A D1 lang, threat ang pawn sa D6 at pwede nang kumapture sa B6. Takes, at nag-D5. Merong bagong sangkap si Korobov, no? Sabayan ng variation niya, oh. Kumapture muna sa D5 at nag-Bishop C5 dito. Pero teka muna mga kamatsas, meron tayong lilinising part, no? Bakit hindi kinapture yung pawn B6 dito na nakatreat pa sa tore? Sasabay kasi ang black, may Bishop C5 double attack na mauobliga ang white to capture the rook. Then, Bishop takes D4, tatakas ang knight, syempre, check, King D7, kakapture sa A6, and kakapture sa C3 na kapag kumapture dyan may knight takes E4 na papangit ang pawn structure ng puti dito at medyo alanganin na nasa gilid ang knight. Slightly better for black. Delikado ang puti dito pagdating sa endgame. Di ba? So, balik tayo. Kaya ang ginawa dito, kinapture na lang ni Juwen Jun pero may Bishop C5 na may pang-atake at the same time pang-depensa sa pawn. Umatras and kumapture sa D5. Bishop F3. Nagpin muna si Juwen Jun. So, may isolated pawn dito. Nag-castle, good move para may isang tempo at the same time depensado ang pawn sa D5. Pumunta sa E5, tineret ang pawn and another good move by Korobov. Isang tempo lang, tipid, may atake pa na paatras dito si Juwen Jun. Kasi po, kung sasabay ng knight takes F7 ay mapapahamak yan. May Rook D7, long collides. Walang pupuntahan ang knight. Dapat po palagi natin sinasaalang-alang, lalo na yung mga pa-capture, pakain ng kalaban, baka mamaya trap yan. Okay, trap talaga. Kaya napaatras dito si Juwen Jun at nag-Bishop D6, Knight E2, ayan, naghahanap dito ng mga maniobra kung papaano pa mas mapapaganda ang knight na yan. Nag-Knight E4, pinalakas, Knight D4, King C7, H4, ayan, H4 siguro, pang space lang sa king side, pamigil din sa G5 ng black later on, nag-Bishop E7 tinarget, nag-G3 dinipensahan, at nag-Knight C5, ayun, hina mo na ang knight, tinanggap dito ni Juwen Jun, and nag-Knight E2, para yung knight ay paiikutin, ilalagay sa F4, and another pressure na naman sa D5, at dito nag-G5, ayaw payagan ni Korobov, G5, capture, and nag-Rook D2 para ang plano simpleng islog at atakihin ang pawn D5, nag-Bishop F6, threat ang B2, hindi na pinansin yan, kumbaga bahala ka, sige capturein mo na yan, at nag-Bishop C6, tinarget naman ang pawn sa A4. Pero dito mga kamatsas, teka muna, ano mangyayari kung capturein ang pawn sa B2? Mag-C3. So threat.
saan pupunta? Halimbawa, mag-bishop a3, mag-rook a2. At ang tanong, saan uuwi yan? So, ang continuation, d4. So, may chance pa rin naman. B10, may B10 sa knight. Ang gagawing continuation, bishop takes, king takes. So, hindi pa pwede makakapture sa bishop. Bitin ang knight. And kapag nag-king f1, may d3, knight g1, then bishop to b4. Pag kinapture yan, then may c4. Ayan. So, kitang-kita sa evaluation bar, hindi ganong kalakihan ang lamang dito ng puti kasi meron ding iintindihin ang puti na marching connected pass pawns. Yun nga lang, napakabigat ng sequence ng palitan para magawa yan. No? O, ayan. Balik tayo mga kamatsas, no? So, pwede rin pala yung bishop takes b2, malalim nga lang. Balik tayo sa bishop c6, b3 depensa, rook d7, hindi pa pwedeng humataw, ano? Bitin pa yung knight, nag-king f1, dinipensahan na. At ready na si Jun na tagpasin ang pawn sa d5. Pumatong din ang depensa at nag-rook d3. Kumbaga, waiting lang muna. Bahala ka dyan, Korobov. At nag-c4 na muwersa na. Bumalik uli. Nag-rook d6. Kumbaga, kunat-kunachi. Islog-islog. Knight d4. Bishop d7. At nag-bishop h5. Pressure sa f7. Pero hindi po nagustuhan ng computer engine ang tira na yan. Bad move daw. Dapat daw ang tira ay g4. Ayun. Para control sa f5 square. Yun nga lang, yung g4 nakakailang po sa human side dahil tipong nakabitin at tipong hindi makakagala-gala ang bishop later on. Kakaintindi dyan eh. So, meron ding annoying part, no? Pero bishop h5, balik tayo, nag-bishop g7 at nag-king g1. Ayan. Kumarga dito ng lalim si Korobov. Pinapakain ng pawn. Bakit? Ano mangyayari kung capturein ng neighboring pawn? Magro-rook f8. Ngayon, pag umatras, bishop h5, magsi-c3. Malalim ah. At kapag nag-rook d3, magbi-bishop takes, rook takes, and rook h6. Ayun ang laman. Atake dito na kapag nag-g4, magro-rook hf6, rook takes d5, then rook takes f2, etc. etc. Lamang ng kaunti ang black dito. Delikado, no? Nerve ang labanan dito, mga kamatsas. Balik tayo. So, nag-king g1, umiwas si Jun, nag-f5, nag-bishop e2. Immediately, kailangan gawin yan dahil po mag-g4. Ay, nako, baka masaraduhan yan. Di na makauwi yan. Umuwi na at nag-king b6. Ayun na, bad move dito si Korobov. Dapat daw ang tira ay rook e8. Nako po, napakahirap makita ng islog na yan. Mahirap yan ang mga binibiling tirang pakunti-kunti pero malaman. Nag-A5 dito, sacrifice si Jun, pero Brand X. Hindi raw kailangan yan, dapat capture na itong pawn. Pagka kinapture yan, may knight takes F5. Pag kumapture dito, ay oo, nakapin. Oo nga no. O, balik tayo. Hindi ginawa, nag-A5, king C5. O ano naman ang laman dito mga kamatsas? Bakit hindi kinapture? Kakapture na dito sa C4. At kapag kumapture sa C4, may knight B3 check sacrifice. Bagsak ang tore. Yan ang laman. Dapat nauunawaan natin yung bawat butil ng kanilang ideya sa bawat tira. So nag-king C5 dito, nag-C3, kumapture na pero may good move dito na magandang ginawa. Si Jun, may b4 check. Siyempre, kailangan isave muna yung nakahang na pawn. Check muna king c6 and rook takes d4. Dito, kitang-kita lamang talaga puti. Ang mga pawn sa queen side, safe na safe. Opposite color ng light square bishop. At yung d5 na nanatiling target yan. May bishop takes sa paparating. May bishop f1, bishop g2, mga ganong maniobra. Nako, nakakatakot sa black. Bishop to e6, bishop f1, bishop f7, then rook d2, nag f4. Nang gulo na dito si Korobov, no? Baka mahuli pa ang lahat, gulo-gulo na. Nag bishop g2. Ayan. Tanong, coach, ba't hindi naman kinapture yan? Lalamang naman ng isang pawn dito. Magbi-bishop g6. At halimbawa, mag-bishop g2, magbi-bishop d3. So, may compensation. Ang nakikita kong compensation dito, yung tore medyo mapipilay ang activity at yung toring lilipat sa g-file ang nakakatakot dyan. So, malalalim yung bitaw nila mga kamatsas. Ganyang kalalalim ang mga laman ng
tiradings ng Super GM. So Bishop G2, so simple lang na pero may threat na Rook takes C4 na paparating. Nag-King B5 umilag kagad, no? Kitang-kita. Bishop F3, abang lang dito, capture, Rook E8. Ayun! Tinuluyan na ni Juwenjun. Nagtaka siguro siya, bakit binigay? Pero ang purpose ni Korobov na nakikita ko, mukhang may mga pasok naman. Capture, binigay, at nag-King F2 para ma-safe muna yung mga papasukan ng tore. Pero nag-King B3, nag-B5, capture, nag-A6, Rook A8, then nag-Rook B6. So, tag-dalawang pawn, kitang-kita, equal na equal ang kanilang evaluation bar. Nag-King D4, King E2, para kung magtutulak man yan, at least malapit na yung King. King C5, Rook G6, King B5, kumapture. Nag-King takes A6, at dito nagkaroon po ng pagkakataon si Juwenjun mag-Darna! Ano kaya ang Darnang tira dito? Pakiguess nyo mga kamatyas. Sa ilang sandali lang tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po. Congrats sa mga nakakita ng Darnang tira, Rook C5. Ubos, bitin ang pawn sa C4. Dito kasi ang perfect move, dapat King B4. Hayaan lang yung pawn, nandyan pa rin naman ang threat eh. Ngayon, kung magpupumilit, mag-Rook G6 para depensaan yung pawn, magki-King C5 naman. So, marami pa pong timpla yan, mga kamatyas, pero tingin ko, saktuhan naman eh. C3 pala tira, sorry. Ayan, nagbago yung tira ng computer engine. So, pagka ganito, konti lang lamang ng puti, halos tabla-tabla lang ito. Magdidepende lang sa nerve, kung bibigay ka ba, or mananatili kang accurate. Okay? Balik tayo. Ang ginawa kasi, Rook C5, Rook E8, checking F3. Ang layo eh. Ang layo, naka-cut off yung Black King oh. Wala, ang layo. May bakod. O, ang layo eh. Ayan. So, nagpakiramdaman pa. At, ayun o. Check muna. Kinukulit ng mga check. O, wala, ang layo eh. Ang layo niyan mga kamatyas. Nag-resign na dito si Korobov. Bakit po nag-resign? Halimbawa, kung aatras doon, syempre naka-threat, di ba? Mag-G4. At kung hahabol ang king, magki-King F6. Kung hahabol, pipilitin, mag-Rook E1 check. May bakod lagi. Tingnan nyo, nakabakod lagi oh. Pag tore lang ang gagana dito, wala, makakatulak ng malaya yan hanggang sa makapromote yan. May bakod eh. Kung ang king sana pasok, ang king ay nandyan na kagad, ibang usapan yon. Pero habang may bakod yan, ubos yan. Okay, so congrats kay Juwenjun na nakapagdar na sa endgame. Bumigay si Korobov, no? Okay, bago natin sagutin po ang ating puzzle, ay discuss ko lang ng konti itong sinabi ni Bobby Fischer. Sabi niya, I don't believe in psychology. I believe in good moves. Marami kasi siyang nakaharap na malakas manay ko. Yung tipong gumaganon-ganon ang ulo. Pag tumira, biglang tatayo na parang pinaparamdam sa kanya na good move ang tira ko, yari ka ngayon. Basag na loob mo. Ganun ba yon? Hindi. Si Fischer po, sinanay niya na kahit ano pang gawin ng kalaban niyang gesture, baliwala, nakatutok siya sa board. Pag tira niya ng good move, hindi na makakatayo yan. Huwag kayong magpapailang sa kalaban nyo. Liban na lang kung talaga nananadya, reklamo mo na sa arbiter. Inuuga table, ang ingay, reklamo ka sa arbiter, pwede yon. Pero kung wala naman tunog, yung parang pag tumira lang tatayo lang na parang ang mukha, mayroong mga reaction na kakaiba, baliwala yon. Hayaan mo siya, basta tumira ka ng good move. Hindi na makakaganon yan pag losing na. Kaya si Fischer mas naniniwala na kapag nakatutok ka sa good moves, pisa ang mukha ng kalaban mo kung siya ay nananay ko o kaya gumagamit ng any psychological war yan. Saywar, no? Wala, di uubra yan. Ang malakas na nakalaban niyang malakas manay ko si Mikhail Tal. Talagang pag nakatitig na ganun, pero hindi umuubra yung titig ni Tal sa kanya eh. Tinatalo niya rin yan. Nananalo din si Tal, no? Pero mas marami panalo ni Fischer kay Mikhail Tal, the Magician of Riga. Okay? Ayan, at sagutin natin yung puzzle na iniwan natin sa laro nila Wesley So and Nodirbek Abdusatorov. Ito po yun. Ayan! Ang daming nakasagot dito mga kamatyas kasi pinatawad ko na. Ito po sagot ha. Queen B2 checking F3, Queen F2 checking G4, E2 dito, okay na. Pero hindi pa rin po talaga sigurado yan. Pinagbigyan ko lang
Kasi ito yung mga kalikot na dapat pa nating makita. Paano kung mag Queen C8? Oo nga, makaka-promote nga, unstoppable nga, pero yung mga huling sipa ng kalaban dapat kita natin. Halimbawa, Queen C8, may threatening matchas na dito obligado mag King G7. Di ba? Na dito, may mga check-check, pero dapat makita natin yung mga ganitong kalalakas na hataw, mayroong Bishop D4 check. Siyempre, pag kinapture ng Queen, exchange then E1 Queen. So, wala nang panggulo. Rook versus Queen, malinis na. Ngayon, pag Torre naman ang pinang-capture, may E1 Queen na walang bisa ang pag-alis ng Torre na magkakaroon ng discovered check kasi nga, yung mismong check nakatutok pa. Mai-eliminate yung Queen na nagbibigay ng check eh. Okay? So, dito, wins for black. Pero sa lahat ng mga nakakita ng E2, pinagbigyan ko na po. Isa-shoutout natin yan. Okay? At ito naman ang ating panibagong puzzle for this video. Habang mag-shoutout ako, yan, sagutan nyo na yan. Pwede nyong ipwesto sa inyong mga board para makapag-analyze kayo ng mabuti. Pwede nyong i-post ang video, then solve. Lapag nyo lang sa comment section below. Okay, ito po ang ating mga isa-shoutout ngayon. Medyo marami-rami ito, no? Clarence Rodriguez, Trevor Aldo Caraig, Tweak Me Up, Munib Sali, Arno Dinoy Corbeta, Arturo Starosa, Gelo Cruz, Emmanuel Prado Jr., Larry Varias, Aladin Jacob, Edward Ramirez, Luke Adrian Evangelista, Chris After, Lance Talisay, Happy, Mark Anthony Cabanes, Ruben Delosa Esteron, Joshua Saber, Max Safer Diaz, Palagyud Alvin, Victor Barayang, Ronjen Alicante Gaviola, Jonathan, Merly Basihan, and Jose De Leon. Shout out po sa inyong lahat. At sa mga naghahanap po ng ating Kamatyas jacket, chess sets, chess clocks, and other chess merchandise, punta lang po kayo sa Shopee, hanapin nyo ang Kamatyas Sporting Goods Shop. Pili na po kayo, papadala namin sa inyo door to door. Maraming salamat, magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.